U4 mga kamaster. So sa video na to papakita natin kung paano ang remedy na ginawa natin para sa aircon U4. Pero bago natin umpisa ng video na to, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at like na rin ang ating video. Paki-share na rin po. Daikin ito na wall mounted na nagbi-blink. Oh, tingnan nyo. So, ang una nating gagawin dito mga kamaster, titingnan natin kung ano yung error sa pamamagitan ng kanyang remote. So sa remote natin makikita ang error nito. So ayan mga kamaster, naka-on na yung ating aircon. Alright, so kung mapapansin nyo, doon sa kanyang loob, hindi gumana yung fan motor at nagsara na kaagad after bumuka ng ating synchronized motor. So dito pa lang mga kamaster, nakita natin na parang indoor yung problema kasi bakit hindi tumakbo yung fan motor. So mag-iisip tayo, baka mamaya ang isip natin indoor na kagad. Sa pamamagitan ng remote, pindutin na lang natin ang cancel. Then mayan, makikita nyo magbi-blink. Then pindutin nyo ulit ang cancel at lalabas yung error. Ayan na nga, lumabas yung error code na U4. So sa pagka U4 kasi mga kamaster, sa outdoor board tayo magfo-focus. So yan ang ating diagnosis master. Okay, so eto na yung ating board. So nakabili na tayo ng pyesa. So ang nangyari kasi mga master, nagkaroon ng problema sa kanyang filter. Kaya yung simptomas na ito, yung nangyayari dito sa aircon na to, nagkakaroon ng error na U4, tapos hindi niya mapatakbo yung indoor. Ayan o, kasi itong sa filter niya, yung papunta yan sa may signal signal para i-on niya yung ating indoor, hindi niya may on gawa ng may nasirang pyesa. So nakita natin na open na yung kanyang capacitor, filter capacitor mga master. So itatry natin ngayon na ikabit yung ating nabiling capacitor. So eto na yung kinabit natin na capacitor mga kamaster. Medyo nilakihan ko lang yung voltahe para ma-hold talaga niya yung surge. Alam nyo kasi sa mga aircon, may surge kasi yan ang technique. Mas okay kasi yung ganito na mas mataas yung voltahe para sa ganun ay ma-hold niya yung surge. Alam niyo yung surge master, yan yung malakas na buga ng kuryente at ma-hold niya pagka ganito ang filter na ilalagay natin. 100 volts to 120 microfarad kasi ito, so pwede naman to as long as makukonek mo. So ganyan na yung ginawa natin. Ginano ko na lang sa wire kasi hindi na siya sakto sa kanyang position. Okay, so pasok naman mga kamaster at ayan na siya ngayon. O kung makita nyo na ikabit na natin yung capacitor and nailagay na natin sa pwesto niya. Hindi na ipakita pero pinalitan na natin yung capacitor and dinassemble na natin yung ating board, indoor at saka outdoor. Fan motor, indoor outdoor din, at saka yung kanyang rectifier o reactor sorry. Then since nandito yung ating device, so sabi ko nga nung nakaraan hindi na natin kailangan i-pull out yung kanyang compressor. With this device mapapagana na natin ang ating system. So dito makikita natin kung working na ang ating board kasi U4 error tong aircon na to mga kamaster. Okay, so saksak na natin. Alright. So ayan na siya. Kung nakita nyo yun yung board, yung ating outdoor nagbi-blink na. Then power on. Alright, so ito na. Magkakaalaman na mga kamaster. Oh, di ba? Kung mapapansin nyo mga kamaster, di ba last time nung inano natin to, hindi niya mapagana yung fan motor. Gawa nga nung filter, yung pinalitan natin ng capacitor. So effective yung ating
Then antayin na lang natin na andar yung ating compressor. So wait tayo ng mga 3 to 4 minutes para tumakbo yung ating outdoor board. Kung mapapansin nyo sa unang part ng ating video mga kamaster, hindi gumana yung kanyang indoor board, nagsara na kaagad yung ating swing motor. So working na yung ating indoor ha. Oh. So antay na lang tayo ng mga 3 minutes pa master. So kung mapapansin nyo magkakaiba yung kulay, na-explain ko naman na yan nakaraan na yung ating pagko-connection dito sa ating rotary 3-phase rotation tester. Susundan nyo yan UVW at yung UVW ng ating board para mapagana natin yung kanyang compressor. Kasi pag baliktad dyan, mag-iilaw ng red dyan. Pagka ganyan na okay yung mag-iilaw ng green. So antayin natin. Maya-maya ng konti, tatakbo na to. A few moments later. Alright, so tumakbo na yung fan motor. Ayan. Oh, di ba mga master? Nag-green. So tama yung ating connection. Alright, so nag-stop siya gawa nga ng wala yung compressor. Okay, so napagana natin mga kamaster at kailangan lang ito i-assemble natin kung saan yung kanyang unit mismo para matesting kasi itong device natin ay pang testing lang talaga yan kung tama na gumagana yung ating board. So nandito na ulit tayo para sa pagkakabit ng board. So ito yung aircon na nasira at nagkaroon ng error na U4. So ayan, kinakabit na yung ating mga accessories. So unahin muna natin yung ating fan motor. So ganyan lang naman ang pagkabit yan. Kailangan lang eksakto natin ang ating mga bolts. Ito mo yan? So ganyan siya mga kamaster. Kailangan kalisin ninyo yung cover para maipwesto natin ang mga sensor. Oh, so huwag kayong mag-shortcut para maiwasan natin ang back job. So ang pagbalik nito mga kamaster, kailangan lang may guide naman yan. Ayan, oh, yan yung guide. Pababa. Yan ang design nito nga modelo na to pababa. Oh, so ganoon lang. Then lagay yung sensor. Importante yun. Yan, yung sensor na yan. Oh, yan yung kanyang tawag yan, condenser sensor. Asa ba? Makita. Ito, pinakailalim. So, Ano dyan? So yan. Yan. Okay. So importante yun mga kamaster. So yan na yan mga kamaster. Oh, ayan. Then, yun yung kanyang EUV. Oh. ayan, kapit na. At ito naman yung kanyang reactor. Sa reactor, okay lang na yan, magbaliktad. Yan, kasi coil yan coil. Ang use ng reactor para i-hold niya yung high ampere na pumapasok sa ating board. So dadaan muna siya dyan para kontrolin niya yung high ampere. Okay. Next. At ito naman yung kanyang discharge sensor. Kailangan nilalagay din yan para siya yung magre-regulate ng pag mainit na, siya yung bumibitaw. Yung ating overload. Ayan. So kailangan naka-clip siya dyan. Then yung ating UVW. May guide naman kayo dyan. Ayan, UVW. Tapos dito, check nyo na lang kung saan ang UVW ninyo. Pero dito, ang U ay blue, V yellow, at ang W red. Ang U, tama ba? Ang U blue, red. Ang V yellow, ang W blue pala. Ayan. Then yung reactor natin, ayan, kahit magpaliktad naman yan, kasi dadaan lang yung current dyan. I-filter niya yung current. Ito naman yung kanyang condenser discharge sensor. So okay na tayo, tatakpan na natin to.
Then ibalik din yung takip. Oh. So importante kapag ka nagkakabit ng mga line 1, 2, 3 sa communication, kailangan hindi nagbabaliktad yan. So ang 1 dapat 1 din sa loob, 2 din sa loob, 3 din sa loob, tapos yung ground. Then yung ating power supply, kasi 220 naman yan, pwede yan na magbaliktad kasi wala namang polarity kapag ka 220. Doon lang tayo sa communication mga kamaster, kailangan eksakto. So ito yung kanyang fan motor. So kailangan ipwesto nyo rin ng maayos pag nagkakabit kayo nito. May mga rubber kasi yan dyan. So okay na, nakabit na natin yung kanyang fan motor and pati yung kanyang board. Oh. So magti-testing na lang tayo mga kalawli. I-check natin yung board na ginawa natin. Yan na nga, kinakabit na natin yung cover mga kamaster. Mauna yan sa ilalim. Okay, so yan na mga kamaster, umandar na yung ating aircon. Malamig na mga kamaster, so perfect na yung ating ginawa. So awa ng Diyos mga kamaster, ang error na U4, hindi yung kanyang motherboard, hindi yung PM. Okay, so dalawa kasi yung board nito sa ating outdoor. Nakahiwalay yung kanyang pinaka-filter board. So doon galing ang ating power supply bago pumunta sa ating IPM, sa ating main board. At yung kanyang filter capacitor sa filter board ang nabusted mga kamaster. So makikita nyo yun sa kanyang filter board dun sa maliit yan na board dyan sa may ilalim ng ating main board. So okay na to mga kamaster.